Hi guys! Kumusta po ulit kayo? Ito naman po ulit tayo sa Feng Shui Friday natin. Yeah, so thank you again at makakasama niyo po ulit ako tonight. Okay, and I'm very sorry no for I think ilang Friday na naman ako hindi nakapag-live. Yeah, grabe, medyo nagkaka-hectic rin po ng mga schedule eh. Dapat last week po meron akong live kaso yun po last week kasi is meron po kasi akong na-attendan sa Rotary po, so induction po ng sistema ko, so kaya medyo naging busy po. Kala ko makakahabol ako pag uwi ko ng bahay pero wala na, hindi na nakahabol. Alright, so yun po, no, may mga pag-uusapan tayo tonight. Yeah, wait inaayos ko lang po yung aking mga pag-uusapan. Okay, so asan na ba yung aking okay. Okay. Saan ba yung live ko? Hindi ko makita yung live ko. Okay, so I think naka-live naman po ako. Okay, nababasa niyo po ba? Okay, nakikita niya naman ako, no? Tingnan ko na ni bago rito. Sa tagal nang din ng live. Okay naman po ba yung sounds ko? Hindi ko makita yung aking live. Teka lang po guys ha. Medyo inayos ko lang po yung aking setup. Hindi ko makita yung aking live. Yun. Alright. Guys, prepare nyo yung mga questions nyo ha. Bali, ang mangyayari po, magkakaroon lang tayo ng quick session or quick explanation about dito sa August 2024, which is originally start na po yun last, I think, August 7 or August 8, no? Pero after that po, we're gonna be more focusing on the Q&A. Kung may mga questions po kayo related to the Ghost Month, okay? Dahil nang start na po yung Ghost Month last August 4, so I think marami rin sa inyo may mga questions, and then yun po, no, magbibigay ako mga ilang payo po sa inyo. And then also this Sunday na po yung ating offering. Yeah, so yun, kaya kung sa mga gusto pa pong humabol, mag-message siya po kayo pag habol niyo po sa Sunday na yung major offering. Although pwede po kayo mag-offer hanggang September 2 naman. Pero yung nga lang po yung sa Laylay Food kasi po, pre-order po kasi siya, hindi siya yung typically na pag gusto niyo po, meron agad. Okay, and nagkataon po, marami po mga nag-order sa August 18, so para at least isabay po isang luto lang siya para hindi po mahirap. Now, kung sakali po ibang araw po kayo mag-order, pwede naman po, pero possibility lang po yung food po, iba-iba na po siya. Kasi kung biglaan po, wala nang preparation. Yun lang naman po yung difference, no? Pero kung sa August 18 po kayo mag-order, mag-order po kayo like today or for tomorrow para for August 18 yung sa Laylay seafood restaurant, I think medyo pwede tayo pare-pareho na food kasi isang lutuan po siya para sa atin lahat. Okay, kaya medyo mas mura po yung food ko tutusin. Pero after po ng August 18, kung wala po tayong pre-order, expect na po natin na may minsan po difference lang po sa food. Ibang food kasi depende kung ano yung nakahain, yun po yung mabibigay sa atin if ever. Okay? Yan. So, right. Okay. Yan. Okay. Okay. Paano ko ba bubuksan to? Okay ako ng okay. Ayun. Alright. Okay.
Puro ko. Okay, alright. So, let's start tayo. So, hi, hello. Good evening everyone. Yan, Shan Obuyes. Hello. Ate Norma Feliciano. Hello po, good evening. Nako, yung acting GYF din po. Yan po. Yun po, i-announce ko rin po sana for this live na po. Para sa aking mga GYF family. Medyo i-expect po natin that we will have our mooncake dice game. Okay, it might be held po ng around mga end of September. Chances lang po, no? Mga September 20 plus. I'm checking for a much more bakanting Sunday if ever. But I'm also planning na baka kasi matagal na po may mga iba po talagang na nagsasabi rin po sa akin na sana maibalik daw po talaga yung ating mooncake dice game, okay, na Feng Shui edition. So nagawa na po kasi namin yan for many times before the pandemic strikes, no? So nung time na po yun, ang pinakalas na mooncake dice game natin is 2019. Okay, noong 2020 hindi na tayo nakagawa. It's because of the pandemic. So ngayon po, after the 5 years na, no? 4 years, 5 years na po yung pandemic. So in short, marami na po nagre-request na sana maibalik po natin. And medyo kapos na ako sa mga scheduling, kaya I'm planning na baka i-merge ko po, no? Baka gagawa po ako ng isang big event kung sakali po big talaga at marami po gusto sumali. So I'm gonna open mooncake dice game for everyone. For those of you who are interested, you can message if you want to join. Our venue will be on the Chinatown Laylay Hotel sa Binondo po yun. Okay, sa Ongpin mismo. At least I'm checking on Sunday morning, para pag morning pwede kayo magsimba kung gusto nyo po. Meron po malalapit na mga simbahan dyan, Binondo Church, Santa Cruz Church, like that. Then after that, lunchtime, pwede na po kayo pumunta sa ating dun sa ating sa Laylay Seafood Restaurant sa Chinatown Laylay Hotel. So in short, mangyayari po dun is tanghali. So yun, more on kainan po tayo. Then after kainan, may mga konting kwentuhan. Pero kasi pag big event po, most likely po, ginagawa po namin is meron siyang konting lecture time. So pwede ako mag-share sa inyo ng mga different informations, okay? Yan na certain topic natin. Then on that part po, before tayo to go to the game proper, okay? So yung game proper po na mooncake dice game, I hope every one of you is familiar on that, okay? But although kung some of you hindi po familiar dun, don't worry po, dun nyo po may enjoy, okay? May enjoy nyo po siya kung mga first timer po kayo na magugulat kayo sa pagro-roll lang po ng dice, meron kayo nauuwi na iba-ibang mga rewards, okay? Or may iba-ibang mga like yung mga mga feng shui items, okay? Kasi normally different association do a different kinds of setup, no? Parang kami pag sa family namin, pag gumagawa kami ng mooncake dice game, ginagawa namin mga food, mga pagkain kasi mga gusto ng mga bata, no? Or may iba naman pag sa mga association kasi ayaw nila sakit ng ulo, money naman yung kanilang mga nilalaro, puro pera naman yung napapanalunan. Pero because this is our style is more on about like imparting the Chinese culture and tradition para sa ating lahat. So dito po is much more ang ginagawa po namin is mga lucky charms naman po siya kasi Feng Shui edition siya. So we're planning na gawin po siya, no? Around mga September 20 plus po. So try nyo po i-book na po yung time nyo on that part. I-announce ko po, ipopost ko rin po dito sa atin sa page po natin sa my Instagram. And also I'm gonna invite also yung mga kung may mga friends kayo or family, pwede nyo rin po silang isama if ever. Masaya po siya. So hindi na po siya kainan, may kasama po siyang palaruan, so at may mga lecture pa po siya. And the target price is around mga 1.2 to 1.5 if ever lang, no, per person. So ano na po yun, may kasama na pong buffet, food, buffet or laureate, so it depends kasi dating buffet po yung ginagawa namin, pero may good may bad, no? Sa buffet kasi medyo pila-pila lang po tayo. Pag laureate naman po, isang upuan, yung mga waiter na po yung magsaserve sa atin if ever. So titingnan po namin kung ano po yung mas more convenient para sa atin lahat if ever. So ganoon po, so busugan po yan, tapos may marami pa po kayo mga yung mga winning, yan, yun po, no? Tapos may mga konting raffle. So budget po tayo mga around 1.2 to 1.5 po per person if ever. Okay? So yun po, may post po natin yan if ever. So I hope, I'm inviting all my GYF, hopefully you can join me and also try to assist me. Okay, assist natin yung mga iba pong mga tao, at also sana ma-encourage din po natin yung iba na makasali rin po sa atin sa GYF membership po natin. Yan. Okay, so yun po, no? Yan, kahit si nga po yan,
Yan, sila Ate Norma Feliciano, yan, nakaka-join na po siya sa amin. Almost ilang years na rin po. Yeah, so marami kasi ako sa mga GOF members ko po talaga na kapag kami lang kasi may core na kami. So normally kapag kami umabot kami mga like 10 or 50 or 20, I think minsan ganon. So yun po siya, no? And then you can see naman po sa mga past videos po natin here sa Feng Shui Sunrise page. Try nyo lang po check yung videos ng mga Mooncake Dice game po namin, like that, no? And then you can also check notes sa previews. May kita nyo rin po yung mga 2016, 2017 that there's a lot of people who join talaga, like that, no? So hopefully maagawa po tayo at malay mo umabot man tayo kahit gaano karami kaya natin yan. Hindi naman siguro tayo lalampas ng 200 packs next naman. Hindi, kasi we have a venue naman po may venue naman po tayo sa taas po ng Chinatown Lalay Hotel, if ever. Okay, so see you guys on that, no? Abangan nyo po yung papost po natin yan, okay? And then, yun, alright, so I think marami na po sa ating mga naka-join na here. So, alright, so bali, batiin ko lang po yung mga iba, no? Hello, Julie Chua, hello po, good evening. Ate Levi, good evening. Yan, and happy birthday. Okay, Jerjun Detala, hello po, good evening. Weng Alvarez, good evening din po. Minnie Ramos, good evening. Jessie Pabaya, good evening din po. And thank you for the star sent. Okay, thank you. Regina Nim, hello po, good evening. And from Alaminos, Laguna, hello po, good evening. Don't forget to share now, okay, your this video to your friends, okay, your family. Mas lalo na kung may mga questions sila about sa ghost mat, naguguluhan sila, hindi nila mga gagawin nila. So that's it, okay, no? Para at least mabigyan ko po kayo ng mga payo on that. Okay, kasi alam po natin napakarami na po mga lumalabas. May mga iba po kong i-share din po sa inyo ng mga maraming lately na mga nababasa raw yung mga clients ko, tapos they ask me, sabi ko, saan nyo nabasa? Okay, so yun, mag-share po tayo on that part. Don't worry, we're not hindi tayo nagdo-drop ng names, so ayaw natin yung naninira po kasi, no? So the purpose po natin is more about to give the right knowledge and the practical knowledge, okay? Yan. Okay, Minnie Ramos, Coach, pwede po ba magsunog ng ordinary plain money? No, hindi po. Because plain money po, hindi po nila nakukuha yun. Okay? Basically po, the Chinese paper money, hindi po siya fake money. Because yung nakadikit po dun sa Chinese paper money, yung gold, it's real gold leaf. Okay? So, gold leaf po siya. So, basically po, nung time na sinusunog siya, yun po yung na-absorb dun ng power or yun po yung napapadala natin ng power dun. So, the plain money is kasi totally, it's just a printed lang po siya. Okay? And basically, may mga mantras din po yung mga kim natin or yung mga joss paper natin. That's why yun po yung partly mga na-absorb po sa kabila. Pag mga plain money po kasi, hindi po siya ganun ka-accepted. Mas lalo na, maraming mga plain money is like, what you call like yung mga, kunyari, dollar, okay, like US dollar, okay. So pag sinunog nyo po yan, dapat mapupunta siya sa US in a way. Wala naman pong US sa other dimension. Or peso, wala naman pong Philippines sa other dimension, so they cannot use it, okay. Ma-receive nila, hindi din nila magagamit kasi that's not their currency. Kapag nakita niyo po yung mga dollar po na mga sinusunog po natin sa Joss Money, pag binasa niyo po siya, nakasulat doon Hell's Bank or Hell's Money. Ganoon siya. Tapos yung picture po ng tao doon, hindi po siya yung mga presidente. Yung po yung mga santo na mga medyo partly mga nagagabay to the underworld. Okay? So kaya medyo hindi po magagana ang mga play money po if ever, no? So yung highly advice is to get the offering set if you want. Okay? Yan. Jonaline Crave, good evening po, Coach. Thank you and for the opportunity watching you from Milan. Hello po, good evening, Jonaline Crave. Yan, Apuis Yasui, good evening, Tauke. Tauke, sa Ghostman po, ano po ba dapat gawin ko sa 2 pinto ng kwarto na magkatapat po? Both rooms are mine po. Basically po, kapag 2 rooms magkatapat, wala namang kinalaman sa ghost month yun. I-just put lang po ng meron tayong ginagamit dyan yung mga Wulu and Quick Crystal Ball para for curing. So, kinukure lang po natin yung problem. Okay? Wala naman po siya related to the ghost month, so no problem po. Just put the protection or cure and that's lifetime na po yun. Okay? Lifetime na po siya. So, pinaka main door din po dapat ang ilagay. So, meron po tayong mga nilalagay rin po na mga coins or mga wulu or mystic knot that you can also put in the main door. Although, you can also double check my YouTube channel, yung Coach Johnson Chua. Meron akong ginawa doon yung complete plaque set, okay, or complete plaque activations. Pwede nyo pong tignan yun. Kung ayaw nyo po i-complete yung mga plaque, kahit kunin nyo po yung pinaka-importante lang. Like yung mga main door, bedrooms, like that. So, meron po mga pwedeng idikit po. Okay?
Yan. Lorelei DM, hello po, good evening. Watching from Tokyo. Hello po, thank you, thank you. Yeah, paano po sumali sa membership? You can message sa amin lang, Apoy Yasui. Pwede kayo mag-message sa amin on how to join so we can send you. You can double check din also yung GYF namin sa sa YouTube po. Yung basic introduction po of what you gonna expect joining the group, okay? Para matuto kayo paano mag-agawa ng mga activations si Feber. Okay? Ning Montenero, Patiag, okay, good evening din po, yan. Presi Pascual, hello po, good evening. Derek Adil, Maria Javier, yan, okay, Marifa Javier, yan. So mga gusto pong sumali, yes, meron pong membership fee, yes, totoo po. Tapos yun, message lang po kayo sa amin, then kailangan lang po namin is your name, birthday, birth time, email address, plus also kung meron kayo nga mga Facebook account at I hope meron kayo kasi nakakanood kayo dito ngayon sa live ko. Okay, so yun po kasi normally po yun po yung platform namin para kung saan po yung grupo para pwede mag-share po ng mga information si Feber. Okay? Yan. Okay, Cecil Rulan, hello po, good evening. Grill de Tala, good evening din po. Carmela Arellano, Monch Pasano, good evening din. Lorelei DM, yeah, coach, sana nasa shop po kayo sa pag-uwi namin para maka-order kami ng lifetime bracelet at power bracelet. Yes, let me know, Lorelei, message mo kung kailan kayo pupunta. So far, wala pa naman ako masyadong lakad until hanggang October. Pero October end lang yung lakad ko if ever. Yun, mga ganun siya. Although may mga araw ako wala kasi minsan kasi pag may mga client call, so yun, minsan pupunta ako. Basta na pagtapos ng Ghost Month, maraming mga nagbo-booking na po na gustong pumunta para magpapacheck ng bahay, papagawa ng bahay, groundbreaking, offerings, yung mga ganun. So, yun po. Kasi itong Ghost Month po, meron mga gusto mag-book pero wala pa akong kinukuha. Kasi basically po pag Ghost Month, ayaw po natin nagpo-feng shui kasi ayaw natin meron tayong ginagalaw dahil mamaya meron tayong mga tamaan po mga spirits. Okay? Yun po siya. Alright, Coach, good evening. Next week, papuntahin ko si ate sa store. Thank you, Otto. Rose. Thank you. Yan. Ano ba dapat ialay or okay lang ba ang fruits? Pwede naman po ang fruits, pero normally po pag sa maalay po for the Ghost Month, you can use naman po yung mga food. Okay, kung para sa mahal nyo sa buhay, pwede yung mga favorite food nila. Or kung hindi naman po, any. Like ako, inaalay ko minsan may fish, may pansit, may kanin, may pork, yan, mga ganon. Okay, so may chicken, yan, pwede po yun. Any naman po. Yan. Susan Gracia, hello po, good evening and watching from Sorsogon. Uy, hello po, Aerosin Sorsogon. Susan Gracia, galing lang po ako ng Sorsogon nung kailan ba yun? April yata yung pumunta ko or May. Parang ganun po. Oo, meron kasi akong client na pinuntahan po, nagpapagawa rin po ng bahay. Renalyn Lopez, hello po, good evening. Yan. Princess Galang, hello po, good evening. Jaja Palolan, good evening din po and watching from Nueva Ecija. Hello po, yan. Coach, yung pang-alay po ng food, pwede ko bang kainin ng tao? Okay? Ayun, ng tao ko po. Yes, pwede po. Originally, after po ng pag-aalay po natin sa mga ghost man, hindi po natin kailangan itapon. Yun po yung kagandahan ng po ng Chinese culture and traditions based in terms of rituals of alay compare sa Filipino practice. No? Kasi sa Filipino practice, lahat ng inaalay natin, hindi na pwedeng kainin. Tinatapon na po natin yon. Kasi dahil para sa kanila ngayon, hindi raw para sa atin. Pero in the Chinese practice, no. Ang kinakain lang po kasi nila doon is yung spirit of the food. Then after that, after yung alay nyo po, maybe mga around 1 hour or 2 hours, okay, then kapag tapos na po yun, pwede nyo iligpit, pwede nyo rin po initin yun or kainin po. Pwede nyo rin siyang pamigay kung gusto nyo rin po. Okay? So, wala po siyang tapon or wala po siyang talo. Jocelyn Mendoza, hello po, watching from Milan. Hello po, good evening. Katz Ferrer, good evening din po. Mili Araya, hello po, good evening, watching from Japan. Wow, from iba-ibang bansa po tayo ngayon. Anton Mendoza, how to join the GYF? You can double check lang po yung sa ating GYF. Type nyo lang po GYF by Coach Johnson Chua sa YouTube channel po namin, and then you can check po yung introduction on that. Tapos if you want to join, let us know po, message lang po kayo sa amin so we can give you a process po. And yes, meron po siyang membership fee if ever, no? Kasi ang origin po when you join the GYF po, yung binabayaran nyo po doon kasi yung report, makaka-receive po kayo mga 13 pages report para malaman nyo po yung computation po ng life ninyo for the year, kung ano-ano po yung mga like yung mga lucky sector, lucky directions, tsaka kung paano kayo gagawa ng activation. So yun po yung mga teachings nun.
then you're gonna receive 4 videos po on how to apply it. Okay? Ang purpose po nung yung grupo, yung membership na grupo, originally yung membership na grupo na yun, hindi naman po yun yung binabayaran nyo po. Yung para doon sa membership, parang free lang po siya. Ang purpose nun is more para you will know how to use yung mga, pwede kayo mag-exchange notes with the other members. Okay? Minsan nga sila nga nagtuturuan eh. Ako nakikiusyoso na lang. Yeah, minomonitor ko na lang po yung mga kanilang mga pinag-uusapan if ever. Okay? Yan. Thank you, Carmelita Peralta. Sobrang natagalan na po ako makapag-live. Sorry. Marami na kasi mga Friday event eh. Kaya sabi ko, kailangan ko na babaguhin yung Friday ko. Watching from Baguio City. Yan. Lia Karangian, watching from Tanza, Cavite. Ruby Pascual, hello, good evening. Yan, I hope medyo naging okay na your business. Siya, Generoso, hi sir, ano po ba dapat gawin sa August 18? So, basically, August 18 po is yun na po yung pinakamata ng Ghost Month, okay, festival. So, that's a festival itself. Medyo chances po, yan po yung much more aggressive din po lahat ng mga spirits, okay, in the terms of both in terms of happiness, okay, na kailangan puro mga sila, parang festival nila yan so puro party, kainan, in a way, mga ganun. Kaya normally August 18 tayo nag-aalay if ever, no? Pero kapag yun nga lang po, syempre dahil August 18 nakalabas silang lahat, we don't advise too much na sa loob ng August 18 is yung mga don'ts natin, okay, so medyo wag niyo masyadong gawin po sa August 18. Okay, pinuso ko na po yung yung mga don'ts para for the Ghost Month if ever. Although mamaya pwede po natin i-recap. Okay? Sir, ask ko lang po, pwede po bang ilagay sa pintuan mismo na dyan nakatulog sa mismo tapat door? Sir, ask ko lang anong pwedeng ilagay sa pinto na dyan nakatapat sa door. Normally po, mga ganun po mga tapat problema, you can put yung mga wulu, charms, okay, or crystal ball. Depende kasi sa mga cases ng problem, pero normally yung po yung ginagamit natin for curing. Pero kung yung kama mismo nakatapat din doon, you can put wulu plus also the mandala. Yung mandala kasi para medyo ma-harmonize niya. Okay? Saan po ba tamang dapat ilagay ang mga alay? Basically po, pwede nyo pong ilagay yan kahit sa dining or living area, okay, or center table, or pwede kayo mag-set up ng small table. Pero dalawa kasi yung practice yan May iba po nag-aalay sila sa loob ng bahay. May iba naman po nag-aalay sila sa labas ng bahay. So, minsan depende rin po yan. Like sa Taiwan, karamihan doon na sa labas ng bahay sila nag-aalay. Pero yung po para sa amin kasi sa practice namin, pag sa labas ng bahay ka nag-aalay, kailangan damihan mo talaga yung pagkain mo, damihan mo yung susunugin mo. Kasi minsan sobrang daming talagang possible lang, no? Mga dumadaan. Imagine mo fiesta. Ang dami mong bisita. Oo, hindi mo nga bisita kung tutusin kasi hindi mo na nga pinapasok sa loob ng bahay. Naglalakad lang sila sa daan. Di ba? Kailangan mo damihan kasi dami mo kailangan pakainin if ever. Kaya normally, what we do or what we teach sa aming mga members namin or sa mga followers ko, okay, or sa mga friends and clients ko, focus natin inside. Okay? So, pwedeng inside ng bahay, inside ng establishment, inside ng office. Kasi we're gonna be more focused lang po sa mga spirits within sa place natin. Like, kunyari, example, sa bahay natin, chances is, binibilang natin, baka meron mga 5 or 10, ganon. So, kaya yung offering natin, ginagawa natin yon. Now, how can you say kung ilan yung spirits? Or mahirap sabihin, kung hindi ka spiritista, hindi mo masasabi. Pero basically kasi, ang meron tayong tinatawag na the balance of yin and yang. So, in short, kung ilan kayo sa bahay, chances, ilan din po yung spirits na na-attract. So, kunyari, 5 kayo sa bahay, chances, may mga 5 spirits din kayo na-attract. Kaya normally po yung ginagawa namin setup na food offering tsaka yung Ghost Month offering is good for 5 person or good for 5 spirits. Kaya yung isang client ko sa warehouse nila, mga 30 sila mga tao doon. Yun, so ginagawa niya, dinadamihan niya. Kung 30, ginagawa niya times 6 yung kanyang offering. Ganun, dinadamihan na lang niya kasi chances marami rin na talaga na doon sa loob. Yan. Kaya it always depends, no? Kung paano niya po gustong i-apply po yung offering. If ever. Okay? Yan. Then, good evening po, Coach. Watching from Leyte. Yan. Rizal, Brazil. Yan. Ano po ba? Pwedeng iaalay sa 18. So, yun po, no? Meron po tayong ginawang video. Okay? You can watch po yun.
siya generoso. Yan, you can watch po yun. Ano mga dapat na gawing offering. Okay, pag panahon po ng Ghost Month. Okay, yan. So, you can check po dun. Yung video ko po for the Ghost Month, it's an old video siya, pero kumpleto kasi yung procedure, yung explanation. So, panoorin nyo lang po yun. Ang nagdi-differ lang po is the date. Yung date lang po. So, yung date ng this year ang i-apply natin. But every year po, same lang po. Wala naman po sinasabi natin na pag naging Dragon Year, iba po yung Ghost Month. Okay, na mas malakas ba, mas mahina ba, or paano ba? Wala pong ganun. Okay? Iba po yung feng shui ng taon, iba rin po yung Ghost Month. Ihihiwalay po natin siya. Okay? Kaya nga magkakaroon tayo ng Ghost Month reading muna. August reading para for this evening. Okay? If ever. Yan. Coach, sabi po sa labas daw po mag-insenso, bawal daw po sa loob ng bahay. Totoo po ba? Yan po yung kinakwento ko po, Chant of Buyes, na the difference ng practice po ng iba, no? Like for me, no, I don't incense sa labas ng bahay. Kasi hindi ako nag-a-attract ng more spirits na pumasok sa bahay ko. Okay? Ang sinasatisfy ko is yung mga spirits within sa bahay ko, if ever. Okay, yun po yung sinasatisfy ko. Or yun po yung aking pinapakain or pinapasaya. Kasi yung mga within na spirits, mga pamilya na rin natin yan, mga kasama na rin natin yan. Minsan hindi natin alam, baka kasama rin pala natin sila sa success natin. Kasi naging mabuting naging mabuting tao tayo for them, hindi tayo nag-isip ng masama sa ibang tao, okay, at wala tayong mga away-away, kasi ayaw nila ng ganyan magulo yan para for them. So kapag nakikita nila na maayos tayong tao, okay, we're practicing the DHV, or thinking positive, feeling positive, act positive. So pati sila, natutuwa sila sa atin. Then on that part, ibe-bless niya tayo. Diba? Paano nila ibe-bless? Pe-prayer sila. Sige, heavenly power. Okay, so please lang, itong mga resident na owner na to, sana payamanin mo pa, paggawin mo pang successful, pahabain mo pa yung buhay, para meron lagi nag-aalaga rin sa amin. 'Di ba? Ganoon naman ng mga 'di ba? Pag 'di ba sa mga foundation and charity, 'di ba? Tayo po ini-wish din po natin na sana lalo pa lumago yung mga foundation na yan. Kasi mas marami pa silang taong pwedeng tulungan. Same din po yan sa Ghost Month. It's like a charitable practice. Okay, pinapasaya niyo rin po yung spirit, yung mga good brothers. So pag naging happy po sila, automatically prayer over kanila na sana mas more maging swerte ka pa para next year pwede mong ulit-ulitin, 'di ba? Try nyo pong tanggalin sa mind nyo po yung mga nagsasabi na, ay naku, pag ginawa mo na kasi once yan, kailangan mo na gawin every year. Kasi pag ganoon po yung word, para kang tinetret. Paano kung di ko nagawa, di mamalasin ako? Oo, parang ganoon. So in short, tinatakot ka. Huwag mong isipin ganoon. Ang isipin nyo po, ginagawa mo to kasi for the goodness. Meron siyang magandang kapalit, di ba? Pag ginawa mo siya, di man magandang kapalit. Pag hindi mo siya ginawa, wala ka naman bad luck on that part. Okay? Ang Ghost Month offering is like a charitable foundation na hindi naman siya yung requirement talaga or necessity talaga or must. Okay, unless kung meron ka mga activations na gagawin or may mga important activity kang gagawin. Tulad ng isang client ko, no choice na siya kasi kailangan niya talaga mag-open ng negosyo. Yung isa naman, no choice na siya kasi kailangan niya talaga lumipat ng bahay kasi mag-e-end na yung contract niya. So no choice siya na talagang sa Ghost Month niya gagawin. Kaya sabi ko, total gagawin mo na rin siya, put some protection within you, tapos gawin mo na rin yung offering. Bakit? Para kung meron man ligaw na spirits kang na-attract or meron ka mang ligaw na spirits na tawag dito, nasa gabal or nagambala, okay? Then on that part, at least kahit paano, your offering will satisfy. Then okay na tayo, okay na tayo. Huwag mo na akong galawin or parusahan. Okay? Ito, may mga offer ako sa iyo, di ba? Pag naging happy siya, then okay lang. Wala nang tatamaan sa iyo. So yun ang purpose natin. It's more like appeasing. Okay? We are doing the positive side. Okay? Yun po siya. Pero yung kasi, pag nasa labas ka nag-insenso, ang tendency, sinasatisfy mo yung all the spirits outside. Pero ang tanong, gaano ba sila karami sa labas? Hindi na natin alam. Di ba? Baka sobrang dami. Kaya pansinin mo yung mga restaurant ng may mga Chinese practitioner, talaga, restaurants, warehouse, sa Taiwan, may makikita kayo mga ganyan, or I think sa mga YouTuber videos, may makikita kayo ganyan. Talagang ang dami nilang ino-offer, nilalagay nila yung sa labas ng bahay nila. Kasi yun, talagang gusto pa nilang i-extend pa yung charitable nila. Okay? Kasi alam mo naman, pag negosyo, maraming tao pumupunta dyan eh. 'Di ba? How many person ba pumupunta sa restaurant? 'Di ba? Hindi lang po yan 5. 'Di ba? Most likely may iba 100, 200, maraming tao po. So ibig sabihin, marami rin pong spirit sa energy na na-attract.
Okay? So, yun po yung difference. Ayan, Ruby Pascual, hello. Oo nga, ingat-ingat sa driving, ha. Anton Mendoza, good evening din po. Sabi po kasi ng iba, itapon daw, tapos dapat daw magdamag yun. Yan, Chol de Assis Nix, yan. Yes, yun po yung mga tinuturo ng iba, pero for me, sayang po yun. Ako po kanina nakapagawa na po ako ng offering ko. Kasi Sunday kasi may lakad ako ng umaga. Pupunta ako sa ano namin sa puntod naman ng aking mga lolo-lola kasi doon naman ako magagawa ng offering. Kaya minsan iba ginagawa ko po siya ng a day before, 2 days before. Normally we don't do it a day before, no? Normally po pag sa mga Ghost Month offering, we don't do it like tomorrow, Saturday, most likely Sunday. Ayaw natin masyado minsan yung a day before kasi yung a day before naman, this is a day na more on para sa mga bagong namatay lang, okay? Yung hindi pa nagbababang luksa. Yung mga nag-aalay kasi ng mga offering for them, yung po ginagawa nila yun a day before dun sa Ghost Month, okay? Yan, so yun po, no? Sa akin po hindi po kasi pag magdamag yun masisira yun, no? So yun po, no? Ako ang advice ko, after lang po an hour or 2 hours, pwede nyo na pong iligpit yung food. And also please maging tipid po tayo, pwede po natin kainin yan o pwede natin pakain yan sa mga friends or sa mga trabahante natin or sa mga kasambahay natin if ever. Again, yung po hindi na ng misis ko. Yung inalay ko kanina. Okay, so that's it. Wala po yan. Don't worry. How many years na po namin ginagawa yan, okay? Kami po ang style po namin. Kaya nga, kahit yung videos ko po mga luma na, you can still watch them. Bakit? Kasi we don't change it. Ang hindi ko po mag-gets lately, marami na po kasi because of maybe for TikTok, for Reels, or for social media purpose, they try to put some of different flavors of the story or topics na medyo catchy at bago para lang may bagong pag-usapan. Kaso the problem is, binabago na rin nila ngayon yung traditional way. Okay? Hindi po siya hindi po siya part dun. Number 1 po, Feng Shui and Ghost Month are two different things. So, in short, ang Ghost Month practice most likely is a Chinese tradition practice or Asian tradition practice or sino man tao naniniwala na meron spiritual ang ancestral. Yan po. Lahat po na meron ganun na kapaniwalaan, pwede nilang i-practice yung Ghost Month. Because ang Ghost Month po is a paying respect po siya to all the ancestral natin, okay? Sa mga yumao natin mga kamag-anak or family or something, okay? So yun po siya. Now, bakit siya tinawag na Hungry Ghost? Kasi syempre mag-open na raw yung Gate of Hell. Ayan pa yung isa. Uy, naku, Gate of Hell, hindi ang sasama ng mga espiritong yan kasi galing sa impyerno. So, that's a problem. Masyado kasing literally yung tawag dito, yung pag-translate. Okay, so when you talk about Gate of Hell sa Ghost Month, it's not really mean the gate of the hell or yung impyerno. Okay, when you talk about underworld naman, hindi rin ibig sabihin ng underworld is impyerno rin. Okay, every time pag narinig yung Gate of Underworld or Gate of Hell, that is the gate of another dimension of the spiritual realm. Okay? Spiritual po. Yung po yung realm nila. So, papunta sila sa land of the living. Sila po na doon, land of the dead. Diba? Kasi mga spirito na sila doon eh. So, bibuksan yung gate, papunta sila sa land of the living. Kaya nga, kung sana mapanood niyo yung Coco na Disney, medyo magigets nyo rin po yun, no? Kasi doon po, medyo paying respect to the spirits. May kita niyo po siya kung paano po yung style. And even sa kabilang buhay, yan. May piyesta sila, may kantahan sila, may mga gastusin din sila. Yun po yung dahilan ba tayo nagsusunog ng mga pera, damit, yung mga ganong klase. Kasi para ma-receive nila, maging masaya sila sa kabilang buhay. Yun po yung purpose nun. Okay? So, the Ghost Month is, they are allowed, okay, to go back to the land of the living para to visit their loved ones. Okay? That is the rule that the universe give to them. Yun po yung concept ng yin and yang. Okay? Kasi kung puro tayo lang, puro yang lang yan, walang yin. Kasi tayo yung yang, spirito yung mga yin. So, para to balance it, we also need to give energy for them. Which is, diba, minsan meron tayong mga All Saints Day, All Souls Day, same din yung concept. Although, nagkaiba lang yung mga araw. Okay? Sa amin po sa Asian practice is more on the Ghost Month. Falls on the on the lunar calendar, 7th lunar calendar, which is tumatapat siya naman around August. Okay? Kaya this year, August 4 to September 2. Okay? Yan. So, yan medyo malinaw-linaw ha. And also,
Kagabi lang kasi galing akong GMA, dapat alam mo. So yun, nagkukwento nga po ako tungkol sa mga ghost month. Okay, kung ano po yung ghost month. Okay, so yung unang introduction pa lang, yung Hungry Ghost Month, marami nga daw po mga kamalasan, mga ganyan. Grabe, unang introduction pa lang ganun agad. Sabi ko, sana hindi. Okay, number one, huwag po tayong matakot sa ghost month. It is a festival, it is a happy event for them. Okay, so yung mga ginagawa po natin, especially for them, yung fino-focus po natin is also for them. Now, kapag naging masaya sila, it will good karma goes back to us. Kasi pagbalik nila doon sa underworld or doon sa kabilang dimension, ikaw yung bukang bibig nila. Di ba? Uy, alam mo ba, nakakain ako ng ganito sa kanila. Naku, sana pagpalain pa sila. Sana mas more yumaman pa sila or maging maayos pa yung buhay nila. So that's the same. Okay? Diba? Diba tayo, pag natulungan tayo, ganun din. I-wish natin na sana yung tumulong sa atin, much more maging better pa, para mas marami pa siyang matulungan na ibang tao. Okay? So that's the same. Okay? Kaya wag po natin sanang katakutan. Okay? Yung mga dons na yan, originally, yes, medyo in a way, pag nabasa mo kasi, marami ka matatakot sa dons. Pero, alam mo yung sikreto lahat ng dons, pagka talagang dinecipher mo yung mga meaning nila, it's something to do with negative emotions. Yun lang yun. Kasi yun lang naman ang pinakabawal sa ghost month, negative emotion. Because the ghost month, the negative energy is very strong. Masyado na po malakas yung negative energy. Tapos sumasabay ka pa sa negative emotions. Ngayon, kung may mga bad spirits pa na talagang nabangga mo or something at naka-negative emotions ka, mabilis ka nila ma-possess kasi low yung energy mo eh. Pero kapag malakas yung energy mo, you don't attract them, you repel them. Baligtad, diba kaya nga tinuturo kasi yung DHV, define your higher value. It also not only works with people, it also works with spirit. Pag naka-higher value energy ka, you also attract higher value spirits, high value people. Okay? So yung mga masasayahin, mga matataas ang pangarap, mga ganun. So yun ang mga lumalapit din sa atin. Pero pag naka-low ka, you also attract a lot of low people, mga sarcastic, puro mga sarcasm ang pinag-uusapan, narcissist, 'di ba? Mga ano pa ba 'yan? Mga psychic vampire, 'di ba? Wala nang ginawa kundi puro na lang complain sa mga negative kasi negative ka eh. Kaya negative din na-attract mo. Okay? Same din yan pati sa spirit. Kasi sila kaya nila i-possess pag naka-negative mode ka. Yun po yung kinikwento natin. Now, sabi niya, bakit bawal mag-open ng business? Bakit bawal mag-sign ng contract? Bakit bawal yung mga bagong ganito, bagong ganyan? Because every time pag may bago, there's a changes that may happen to your life. Tama po ba? Okay? Are you agree with me? Tingnan ko nga, magbigyan nyo nga ako ng like or heart. Tingnan po natin, no? Are you agree with me? Every time, pag merong bago sa buhay nyo, yes, masaya man kayo sa masaya, pero may takot kayo. Bakit? Because itong bago na ito, hindi mo alam kung saan papunta. Tama? May bago akong negosyo. Yes, di ba? Masaya ako. Pero yung nga lang, hindi ibig sabihin kasi ng bago na yun, is successful agad. Kasi yung bago na yun, hindi ko alam kung ano pa mangyayari. So, bago nga, kaya medyo mas nararatel ako. Kasi magagawa ko ba siya na maayos? Madi-deliver ko ba na maayos yung mga pagkain sa mga aking kliyente? Magiging maayos ba yung mga staff ko? Magiging maayos ba yung mga operation ko? Wala bang makina masisira? Mamaya magliyab yung stove ko ba? Or what? Ang dami kong isipin eh. Kasi bago eh. Pero tingnan mo, after mga 3 months of operation, 6 months of operation, what happened to your energy? Ay hindi, alam ko na yan. Oo. Eh sir, wala tayong bigas. Ay hindi, alam ko yan kung saan kukunin. Mabilis na yan. Diba? Pero kapag yung bagong-bago lang, ha? Bakit wala? Diba? Nagiging emotional ka. So lahat ng bago can cause unstable emotions. Now you know. Okay? It's not about the bago mamalasing ka because of the curse. No. It's because of your emotions is the one. Pag bumababa siya, doon na tayo nagkakaproblema. Now, if you can control that kind of emotion, kahit nagawin mo yung mga dons, magugulat ka. Walang dons. Example, nag-open ka ng business pero sobrang high ng energy mo. Okay? Sobrang ang ganda ng energy mo. Wala kang fear, wala kang takot. Naka-DHV mode ka. Okay? Doon na pumapasok yung feng shui. Kasi the purpose of feng shui is to protect your emotion. Okay? Kaya ngayon mga client ako na sabi na, coach, hindi talaga kaya eh. No choice. Don't worry. Gawa natin paraan. Why? Feng shui can boost your emotions. So pag na-uplift natin yung emotions mo, na bigyan ka namin ng protection, then on that part, yes, you can do that. Continuous mo na siya. Diba? Yun yung purpose natin. Kaya nga magugulat ka, may mga iba kayong mga friends na, ay, di ako naniniwala sa ghost month. Nag-open ako ng negosyo ng ghost month. Swerte naman ako, hindi naman ako minalas. Diba?
Kasi hindi siya 100% for everyone. Bakit? Baka kasi yung friend mo na yun, naka-DHB mode siya. Kaya niyang kontrolin yung emotion niya. Baka hindi rin ganun ka high risk yung inopen niyang negosyo, di ba? Baka kasi low risk lang. Kasi pag low risk at conservative yan, parang, oh, okay lang yan. Kung nalugi, konti, okay lang. Hindi siya ganun katakot, di ba? Kasi may iba ganun eh. Kasi yung taya niya, konti lang. Kaya, nagtaya lang siya. Maybe 20,000 lang or 50,000 lang, di ba? Pero yung taong nagtaya ng 20 million, 30 million, 50 million, takot at takot yun. Di ba? So, it's your emotion is the one who's causing the bad luck energy. Okay? Oh, travel ka. Di ba pag nag-travel ka, dami mo rin iisipin. Oh. Di ba baba na naman yung emotions mo? Okay? Ano pa ba? Di ba? Ano pa sabi nilang bawal? Swimming. Okay. Swimming originally, hindi mo naman talaga bawal yan eh. Pwede, sabi nga nila, hindi ako pwede maligo. Siyempre pwede. Pero the problem is, yung swimming at night kasi, siyempre pag gabi, the yin energy is dark, everything. Tapos pag nagsuswimming ka, di ba pagka konting galaw mo lang, minsan pag nakakrams ka, pag nagtatakot ka lang konti, parang bigla kang lulubog o para ka malulunod. So that's also the same. Now, let's put on some of the stories of ghosts and spirits kasi ang tubig yun. Diyan din sila tumatambay. Kaya minsan, di ba, laging uso yung mga kwentong, may mga nangihila ng paa, sa mga ilog, sa mga sapa, mga ganyan, kasi diyan sila nakatambay. Okay? So, mamaya kasi, baka nasasagasaan mo sila habang swimming ka. Kaya when you want to swim, you swim at the morning, but don't swim at the night na lang. Iwasan niyo yun. Risky sports, syempre, from the word risky, di lagi kang unstable. Di ba? Akat ka ng bundok, di ba? Oh, syempre, nandun yung adventure, pero lagi may halong konting fear yun, di ba? So, yun ang mga ilan example. Kaya, bakit iniiwasan natin? Kasi it can be prone to accidents and other thing because of your negative emotions. Okay? So, it's always go back to the negative emotion. Mukhang ghost month yung mapapag-usapan natin tonight, ha? Oo, mukhang may, baka siguro yung August na yan, baka baligtad. Yun na lang mamaya yung iko-quick ko. Okay. Coach, nagplan po ako bumili ng sage. Paano po ba gamitin yun? You can use yung sage. Pagka pinusukan niyo po yung sage, pwede nyo pong ikot yun sa house or sa establishment. That's more on to cleanse the negative energy. Okay? But not on the ghost month. Okay? We don't use sage on the ghost month for cleansing purpose. Kung sakali pong inapuyan nyo po yung sage nyo para lang maamoy lang, okay, just only to revitalize the energy, maybe that's okay. Pero kung hinawakan nyo yung sage, tapos umikot kayo na parang, sana mawala lahat ng mga negative energy, tandaan nyo po, yung mga spirits is under sa negative energy po sila. Negative doesn't mean bad. Negative energy means, ano po yun, diba? Parang, tawag dito, mabigat yung yin energy. So, in short, kasama po yung mga spirits dun. So, kapag sinabi mo cleansing, taboy kayo dyan, umalis kayo, di ba, alam yung parang, yung piyesta namin to, ba't mo kami tinataboy? Baka magalit sila. Okay? Alam mo po, it's not the tool. It's your intention. Okay? Yun po siya. Kaya sabi nila, ano ba talagang gamit ng insenso? Yan. Parang last time na tinanong ako. Kapon lang, tinanong ako. Sabi ko, depende kung anong practice mo. Bakit? Kasi the incense is just a tool. Okay? It's just a tool. Ang importante dun is your intention. If your intention is to make wish, then the incense stick becomes a wishing material for manifestation and activation. Now, my intention is to pay respect to my ancestral or maybe sa mga santo namin para to connect to sa santo namin, then it becomes like a parang telephone. Okay, pag-handle mo ng incense, kumo-connect ka rin sa kanila. Now, kung gagamitin mo naman siya for cleansing effect, pantaboy ng mga negative or malas, then it becomes a cleansing tool. Kaya it depends kung ano yung intention nyo. Wala pong specific trabaho ang insenso. Kung tutusin, hindi lang insenso, lahat ng charms ganun. Wala pong major na trabaho mga charms unless kung sobrang precise nung kanyang symbolism, like money tree. Alam natin talaga, for money yan. Hindi ka pwede humingi ng love sa money tree, di ba? So, yun po siya. Pero yung yung mga crystals, marami siyang attributes. So, di ba? Alam niyo po, citrine. Citrine is for what? Maybe most of you, alam niyo po, citrine. At alam niyo po, ang citrine is for money. Tama? Ito yung citrine ko. Never ko siya pinoprogram for my money. Pinoprogram ko siya for my uric acid. Pinoprogram ko siya for my kidney, my solar plexus, my stomach, and digestive. Okay? Because the citrine, nakakapag-heal po siya ng solar plexus, which is ito, yung gastro. Ganun siya. And meron akong client, ginagamit din po namin sa sugar naman yan.
sa diabetic yun. So, depends sa purpose. Now, kung sinabi niya, ganyan, paano kung haluan ko pa for money? Then, magbabago yung purpose ng citrine mo. Diba? Ganun po siya. Kaya, it always depends. Kung ba, crystals are just like raw materials, raw ingredients. It depends kung ano po yung gusto niyo pong intention na mangyari. Yun yung kino-customize natin. Okay? That's why, yun po yung aking medyo kilala, diba? Customization. Kasi gumagawa talaga customize. Yan. Okay? I think marami po mga na-flood na mga questions. Kung hindi ko po nasagot yung questions nyo, please, i-message nyo lang po ulit. umakyat na po yung mga ibang mga messages. No? Francisca Santos, Coach, ano po bang pwede mag-cure? Backdoor po namin nakatapat ng T-junction. Sa mga T-junction po, normally we use mga Fudo or Bagua, if ever. No? Dory Mia, hello po, good evening, watching from Cannes, France. Yan. Okay, yan. And then, sino pa? Irene De Villa, pwede po bang magalay sa rooftop ng bahay? Pwede naman po. Wala pong problem. Kasi mas na para yung pagsunog nyo po, diretso na sa taas. May iba sinasabi dapat sa baba, kasi yung mga spirit daw na sa baba. But, yun nga, kasi for me, hindi naman tayo nag-aalay para sa labas eh. Ang inaalay natin yung mga within. So, okay lang po, no? Para hindi kayo mahirapan. Okay lang po. Tinderella 5, hello po, good evening po. Yan, ask lang po kung ilang incense ang dapat iaalay, dapat 3. Normally po 3 pieces, no? May iba tuturo sa atin siyam na piraso, mga ganun. Although yung siyam kasi sumikat yan for cleansing purpose kasi mas marami, mas mausok. Pero never po ginamit ang 9 para for wishing or for prayers. Laging 3. Bakit? The 3 represent Trinity, heaven, earth, and man. Okay? Once the Trinity combine, your the manifestation, the activation also combines. Yan po siya. Yan. Although may iba sasabihin, baka pwede 5, pwede 7, yan. So, it's up to you, no? It's up to you. Pero my turo is always I stick to the traditional way, the classical way. So 3 pieces only. Yan. Marge Bautista, good evening po, Coach, watching from Hungary. Ask lang po, okay lang po ba paanan ng bed ko itapat ng CR? Hindi po. Yeah, medyo iba po yan ha. This is not related to the ghost month, pero Marge Bautista, pag napanood niyo po yung aking my bedroom sa Coach natin sa YouTube natin, hindi po pwede nakatapat ang kama sa CR or kahit anumang pinto. Okay, hindi po natin gusto yun. Okay? Carmela Arellano, wow, thank you Coach sa pag-explain mo at meron kami natutunan sa mga advice at marami kaming dagdag kaalaman. Thank you also, Carmela. Yeah, yun po yung talagang aking mission. I hope po mas more maging matatag at maging kampante po kayo sa pag-practice po ng Feng Shui dahil hindi kayo natatakot, kung hindi natutuwa kayo kung paano gamitin ang Feng Shui. Hindi po siya pampatakot o hindi po siya yung para marami kasi iba threatening ang style. Ganon. Although kahapon nga po, nametawa nga po, biglang tinanong ako ng GMA, na sabi niya, meron kasi kaming gagawin na Ghost Month special na ganon. Tapos, meron daw iahain ng mga lucky food tulad ng kasi nakita nga daw niya sa isang article ba, ewan ko, TikTok or parang vlog, no? Parang like that na, yun po, may mga lucky, like yung kailangan daw may pansit sa alay nyo, kasi it represent long life, kailangan daw may mga bola-bola, something ganon, kailangan meron daw something sweet para stick together. Sabi ko, hindi pa pang Chinese New Year yun. Number one, we don't do activation sa Ghost Month ng mga pampaswerte kasi hindi po para sa atin ang Ghost Month. It's para for the ghosts. It's for the spirits. Okay? Ang mission natin is to let them become happy. So, i-offer mo yung tingin mo mapapasaya mo sa kanila. Diba? Parang kunyari sa amin, sa mahal namin sa buhay. Like, yung lola ko, halimbawa, lola ko, mahilig siya kumain ng machang. Diba? Yung rice cake, diba? Parang, yung triangle, like that, no? So, yun ang ialay namin, diba? Parang ganun. O mahilig siya sa chicken. O yun, diba? Alay kaming chicken. Diba? Bigyan siya kasi papasayahin mo sila. Hindi ko yung papasayahin. Okay? So, hindi po tayo nag-activate ng ganun. Tapos, dapat daw may what cake. What cake is a prosperity cake. Sabi ko lalong hindi because prosperity cake we use it for sa pag-breaking or mga house blessing kasi this is more about for prosperity and money luck. It has nothing related to the ghost man. Okay? Yun po yung minsan na nagiging problem pag nahahalo-halo na po siya. Yun, okay? Adfam, tapos may iba pa sabi mga colors, di ba? Bawal daw mag-red, bawal daw nag-orange na ako eh. Para to show you na wala rin kinalaman. Any colors you love to wear, that's okay.
Yan, no? Mas mahirap yung pipilitin kita mag red color or mag white color tapos hindi ka naman happy. Kasi pag hindi ka happy, bababa emotions mo. Okay? So just wear whatever colors that you think you love. Okay? Dahil meron tayong tinatawag na color therapy bukod sa feng shui. Okay? May color therapy. Yan. Hello po sir, good evening po from Santo Tomas, Batangas, Padre Pio. Yan, hello po, good evening Elizabeth Castañeda. Tinderella 5, coach, good evening, para saan po si Quan Kong? Quan Kong is more for protection, not for ghosts. Never po ginagamit si Quan Kong sa mga ghosts, no? We use Chong Kui para sa mga ghosts. Why? Si Chong Kui po ang spirit protector. Si Quan Kong, no. Tao po ang kanyang mga kinokontrol, hindi po spirits, no? Michael Murillo, hello po, good evening. Yan, Joy De Askis, hello po, good evening din po, thank you. Coach, pwede po ba magsunog ng play money? Sinagutan po natin yan, hindi po pwede, play money. Okay? Yeah, thank you also, Michael Murillo. Welcome back to the live. Need po ba everyday incense? No, hindi naman po. You can just choose lang ang lucky day para to do incense offering. Pero yung kami kasi, syempre, because meron kaming altar, we do it every day. Yan, no? So, it depends kasi sa devotion niya po. Yan. I don't teach you on how to worship our santo. Okay? Hindi po tayo nagko-convert ng religion here, no? So, ang tinuturo po natin sa inyo is how to connect to the universal and spiritual energy. Okay? Kaya wala akong binabanggit na religion, if ever. Ask ko lang po, coach, kung ilang araw po ba bago magawa ang lifetime bracelet? 10 to 10 minutes. Ganun po siya kabilis. Okay, normally po, minsan kasi, yung syempre, ina-explain lang po natin, sometimes it takes a little of time lang, pero yung pagbuo po, 5 to 10 minutes, tapos na po yung bracelet nyo. Okay, ganun po kabilis ang paggagawa natin ng mga lucky charm. I hope nakita nyo na po yung mga charms natin for the Ghost Month 10. Meron tayo, like ako, gumawa ko ng customized bracelet, yan, for me. Yan, ako, kasi nakatawa ako, naunahan ako eh. Simple accident lang naman. At least buti na minimize naman siya. Pero nung natamaan kasi yung paa ko, yun na, medyo nasugatan lang yung paa ko. Kundi may bike sana ako bukas. Yun po yung isa nakatawa eh. Kasi nung nagbabike kami last week, August 4, that is the first day of Ghost Month. Sinabihan yung friend ko, kasi apat kami nagbabike, from here to BGC or here to Okada, like that. And then, pero nung time yung biyahe namin BGC, like that. Tapos biglang sinabihan siya na, oh, bakit ka mag-ride? Diba Ghost Month, bawal ka mag-ride? Siyempre, kinabahan siya. Natakot na siya. Oo, tapos biglang napaisip siya, kasama ko naman si Aya Johnson, si Coach Johnson na. Kung bawal, bakit siya nagbabike? Diba? So, that's it. As long that we play it safe, no problem. So, we do it kasi in a form of chill ride lang kami. Puro kami nasa service road, puro kami nasa gilid, hindi kami nagmamadali, hindi kami uma-extra, hindi kami yung parang alam mo yung parang sorry to say pero alam niyo po mga motorista natin dito sa Pilipinas masyado pong reckless. Yan po yung mga 'di ba? Pag gano'n kasi talaga very prone to accidents, 'di ba? Kasi masyado nagmamadali, tas singit gano'n. So we don't do that. Now when we do biking, safety kami always before kami magsumugod gano'n. Okay, chill ride ang style namin. So, if you're doing that kind of sports, hindi na siya risky. Manageable risk na siya. Tama? Ang risky is yung masyado mong, halimbawa, mga ganitong time, talagang nirarat-rat mo, ang dami mong kasabay na kotse, tapos isingit ka pa. Diba? Tandaan mo, bike ka lang o motor ka lang. Yung kotse, pag nabangga ka, lilipad ka talaga. Diba? Yun lang. So, yun ang po iningatan natin, ha? Wala naman po dapat pinalaman. Hello po, Coach, and the Jua family from Donna Tanael. Hello po, good evening. Yeah, I hope you're enjoying your activations sa mga ating guardians. And hello, Coach, din po ba everyday? No need, no? Yung nasagot ko na po, Jana ulit. No need po natin kailangan mag-incense everyday. Kumpara sa Ghost Month, we just only choose one day lang to do the Ghost Month. Okay? Yan. Good evening also for Emmy Suarez. Anton Mendoza, thank you. Ayan, dami palang mga heart likes. I think ito yung mga sinabi ko kanina, no? Sorry kasi iniisa-isa ko talaga yung mga message ko po eh. Ayoko may namimiss. Yan, namiss ko tong live. Thank you also, Shant Obuyes. Yeah, please share this video and also share these informations to your friends para hindi na po sila matakot din. Okay, kasi nahalo-halo na eh. Parang yung last time na di ba may kunento ko, naman, feng shui naman. Bawal daw magdikit ng mga pictures yata sa ref daw.
Kasi yan daw dahilan ba't daw nawawala yung pera. So, wala rin kinalaman po, no? For me nga, the mga pictures ko doon, yung mga dinidikit ko is a form of achievement. 'Di ba? Kunyari may nakadikit akong Boracay doon. Alam ko kasi galing ako Boracay, kaya meron akong trophy, dinikit ko doon. 'Di ba? So, nothing to do, nothing malas po 'yun. Okay? And then also minsan mas lalo na yun sa TikTok or Reels ba yun, yung biglang may lumalabas na yung parang nung isang araw lang may kausap akong client ko Ganon, bigla raw kasi may lumalabas na sa kanya na, yan na, sinasabi ko na sa inyo, hindi pa kasi kayo nakikinig. Kayo mga year of the water rat. Or minsan, depende kung ano animal sign mo. Kasi alam nila yung algorithm ng birthday natin sa ating social media. Kung year of the ox ka, pansinin mo, lagi ox yung lumalabas sa'yo. Pag year of the sheep ka, yung lagi yung sheep ang lalabas sa'yo. Pero, i-compare mo yung sheep mo sa ox namin or sa rat namin. Isa lang lahat yung mensahe. Ang pinalitan lang is yung water rat or yung ox. Yun lang. So, yung mensahe niya pare-pareho. Yan. Hindi ka kasi nakikinig sa mga feng shui master. Pero, nung sinabi yung feng shui master, pag tinignan mo, wala siyang tawag dito, wala siyang pangalan. Okay? Sino ba siya? Saan ba siya nag-aaral? Diba? Wala, no? I think every one of you na encountered this girl. Okay? Girl kasi yun Although, meron din siya minsan kapalitan yung lalaki. Ganon siya. Yan. Tapos pero paulit-ulit. Tapos with the ion of feng shui. Ganon. Yung client ko, kasi medyo na-amaze no? Willing to buy. Okay? Then tinanong niya, saan yung tindahan mo? Punta ko na ng tindahan mo. Ganon. Ay, wala po kaming tindahan. Delivery lang ng charm. Ganon. Ay, natakot na siya. Bakit? Kasi sabi niya, baka scammer to. 'Di ba? Siyempre mas gusto ko puntahan yung merong physical na tindahan. Kasi pag may physical kang tindahan, hindi ka tatakbo, hindi ka takot. Tsaka may kita mo yung item kung talaga bang real or not. Kasi sa video ngayon, dami na tingnan mo sa Shopee, 'di ba, sa mga Facebook, online. Ang daming pag nakita mo sa picture ganda, pero paglabas ng item pangit. Ganon kasi ninanakaw na yung picture, 'di ba? Kami nga nagamit na yung picture namin Meron akong pinost noon Ginamit yung picture namin ni Kim Chu. Tapos nilagyan kami ng bracelet ng piyaw, tapos sa kanila raw galing or yeah, so that's it, no? Marami po mga ganun. So just be careful, no? May ayaw natin mag-name drop, pero marami na po kasi the power of social media now, sobrang grabe. Okay? Yan. Yun lang masasabi ko po. Bawal po ba bumili ng bagong fridge pagka gamitin po sa business coach? Basically, for the ghost month, hindi muna natin masyado advice kasi to buy yung mga furnitures, no? Kasi iniwasan lang po natin siya. O nga, pero Abby, kailan na ba, di ba mag-open ka na ng itong ghost month Kaya ginawa na tayo ng offering. Pero siguro yung ref, kung kaya mo pang i-antay after, antay mo na lang. Ganon. Okay, para iwasan na natin yung meron pagtatamaan na naman. Ang most likely ang oras ng pag-aalay basically is after lunch. So normally past 12, no? Past 1 na lang para sure. Kasi 12 tayo kumakain mga past 1. Okay, so mga 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Like for me, kanina, mga around 2:30 na ako nag-start mag-alay. No? 2:30 or 3 o'clock. Tapos ako mga 4 or 5. Mga ganun. So yun, pwede po. May mga iba nga po, gabi nga po nag-aalay. Although sa instruction ko nilagay ko is up to 5 o'clock. Pero kung tutusin po yung iba po, gabi, no problem. Kasi iba naman talaga gabi yung pag-aalay. Kasi all the yin energy nasa gabi din naman Diba? Kaya pag sinabi mong past 12, kasi meron kami tinatawag na Shonggo, Tionggo, kaya Hago. So that's parang kumbaga morning, lunch and dinner, parang ganoon, or afternoon. So pagkadating kasi sa PM energy, yung PM niyan pababa na yung sun. So diyan na lalabas yung mga spirits if ever. Okay? So abangan natin kasi sila para sa kanya natin bibigay. Yeah, pero happy emotions Okay? Number 1 rule bawal away, bawal sigawan, bawal alitan, bawal yung tampuhan, because all of these are negative emotions. Lahat ng yan, it will become a curse. Ang masama pa nito, ganito, minsan happens, hindi maiwasan. Pag nagagalit ka sa isang tao, di ba? Or nagalit ka sa ibang tao, di ba? Ay nako, nakakaloko talaga yung taong yan. Sana masagasaan siya. Nagiging curse. Pero hindi mo na may intention. It just comes out with your word. But the problem is, the spirits within you or the spirits beside you, uy, sabi niyo, pero sige, di para pasagasa natin. Baka sila yung nakagawa ng paraan na pasagasa tuloy nila. Diba? Ang problema na pag napasagasa, sino may sala? Pag tinanong yung mga spirits, ay sabi niya So all the karma goes back to you.
That's how powerful our intention is. Kaya nga, kumaga ba sa practice ng iba, pag ginawa mo, may karma ka. Pag ginawa mo. Pero sa totoong practice ng universal law, no. Nung time na iniisip mo pa lang siya, may kasalanan ka na. Okay? Nung time na feel mo pa lang siya, may kasalanan ka na kahit hindi mo pa siya ginagawa. Because intention, the power of intention, okay, yun po yung nagiging manifestation. Okay? Yun po yung nagiging activations natin. Kaya nga, lagi natin sinasabi, think positive, feel positive, act positive. Because all of these three energy can neutralize whatever negative emotions you have. Okay? So, yun lang po. Alright, nako. Bawal ba ang canned good offer? Pwede po, canned good, basta buksan nyo lang po siya. Okay? Kasi may mga kwento po parati tungkol sa mga canned goods na hindi sila marunong mag-open. Chances ngangat-ngatin nila yan. So, ang ibang ginagawa, pag sa Taiwan or sa China, ang ginagawa, binubuksan nila on the spot yung canned goods on that part. Bubuksan nila para at least makakain nila yung whatever inside of it. Okay? Yun po siya. Or kung hindi, pwedeng hindi po nakabukas lahat, pero mag-open ka ng isa. Habang nag-offer ka, di ba, mag-open ka ng isa to demo it, tapos iwan mo yung can opener to them. So, it's up to them, okay, para matuto sila. That's a saying po, no? Kasi, you know, mahirap talaga sabihin what is true, what is not, pero some of the mga merong third eye or psychics that who can feel spirits, yun yung mga naramdaman nila, then they share their stories also, pass on generation to generation. Okay? Yan po siya. Coach, mula na nag-offer ako, feeling dami sila binigay na blessing. Isa na po, bahay ko, nakapagtayo na po ako during pandemic. Yan, from Minnie Ramos. Yan, okay, thank you for that. Thank you for sharing. Kaya nga po, sinasabi ko wag po niyong katakutan ng ghost month. Minsan nga, ito pa yung tamang pagkakataon para to do some charity at dadami pa yung inyong mga, kaakibat, okay, that baka pwede makatulong. And that's a good story from Minnie Ramos, okay, yeah. Minnie Ramos, baka pwede kayo mag-share naman ng story about your ghost month story and what happened on the positive na naman nangyayari po sa inyo. Okay, tamang-tama ginagawa ko po yung libro ko ngayon. Sa mga gusto po mag-share ng stories, kung meron kayo mga success story, please share nyo po, message nyo po sa amin. Okay, biglang ngayon na po ako sinabi, no? Kasi kung napapansin nyo po, di ba, sa book po natin, yung sa likod, meron ako mga testimonials dyan. These are the stories that's shared by those mga clients ko, ganun, or mga friends ko, like that, no? So, your story, maybe it can also inspire or motivate other practitioners ng Feng Shui. Okay? So, thank you for that. Cecil Cunanan, hello po, good evening. Laurel po ako. Angelina Monte, Laurel po, okay po ba mag-burn when ghost month? Wala po kasi tayong specific, I'm not very sure with mga ganong practice. Kasi, you know, in my practice of Feng Shui, I'm very strict talaga to the Feng Shui method lang. Hindi ako naghahalo masyado ng kahit ano-ano. Like that, no? So for me, incense, lahat ng insenso isang purpose lang yan para lahat sa akin. 'Di ba? Parang puno, 'di ba? Iba raw yung energy ng kamya, ng kalamansi, iba raw yung energy ng mangga, iba raw energy. Para sa akin, isa lang po na yung kita ko, wood element. Iba rin daw yung rubber tree, iba rin daw yung money tree, iba raw yung snake plant. Pagdating po sa akin, isang element ang nakita ko, wood element. That's it. Okay? Hindi ko po nilalagyan masyadong maraming meaning bawat isa. Kasi bakit? Hindi naman po ganun magtrabaho yan. Yung mga plants na yan. Okay? All of them is a growing spurt. So, so that means is like a wood element of growing energy. Kaya panoorin niyo po yung aking episode din sa Coach Johnson Chua na YouTube is yung all about plants. Yan. Even cactus. Sinasabi bad luck daw. Bad luck yan pag hinawakan mo. Huwag mo hawakan. So, hindi siya bad luck. Okay? Kasi kung totoong bad luck ang cactus dahil siya ay matinik, di mas masama pa pala ang rosas kasi mas malalaki siya, thorn, di ba? Ang cactus is needle-like, tinik lang pero ang rosas thorn-like, mas malalaki, di ba? So wala po yun, walang kinalaman ko, no? Shami Ferrer, hello po, good evening, watching from Bicol. Thank you po. Yan, okay. And then ano pa ba? Okay. And then Abby, okay lang po ba, coach, mag-open ng negosyo DHB and think positive ang mag-success po? Yes.
Basta, yun po yung focus natin. That's why, di ba, Abby, we choose lucky date. Very important kasi for the lucky date, mas neutralize natin yung negative energy. Then also, you put yung mga protection, like yung, di ba yung sinend ko sa mga, sa mga pictures, yung trio protection, sa suit ka lang din ng protection mo for the ghost month para to control your emotions. Okay? Kasi iwasan mo magalit, ha? So, kailangan mo pa rin kontrolin yan, ha? Kasi yung nga, sinasabi natin yung emotions, eh. So, always maging pasensyado ka sa mga tao mo, sa mga clients mo. Ganun siya. Okay. Mukhang di na natin mapapag-usapan ba yung August? So, siguro singit ko lang po sandali yung August kasi medyo kailangan ko lang po ikwento lang sa inyo quickly yung August. Then after that po, balikan ko po yung mga questions nyo pa po about Ghost Month. Okay, let's focus more on the Ghost Month. Okay, para at least pag binalikan nyo po itong episode na to, puro sa Ghost Month. Kasi naka 1 hour na po tayo. Nako, hahaba po itong video na to. Pero gusto ko lang po muna ma-share din po kung ano meron sa August. Okay? So, Ghost Month aside, okay, Ghost Month aside, meron pa rin tayong tinatawag ng Feng Shui energy. Okay? Original, ang tututusin nga, pag titignan mo yung energy ng Ghost Month sa Feng Shui, itong August, hindi po siya super bad. The number 8 stars is on the center. So, that means for this month, medyo malakas pa rin yung mga opportunity or money luck. Okay? So, hindi po siya totally bad. Kaya kung sa inyo po mga nasa sales, marketing, tuloy nyo lang po. Huwag po kayo matakot. Maybe medyo hihina siya kasi may mga iba ayaw mo nang bumili kasi Ghost Month time nga, di ba? Pero yun nga lang po, tuloy pa rin yung marketing kasi for us, pwede pa rin natin sabihin na, pwede naman hindi nila kunin ngayon, pero nilagay nila sa add to cart ng buhay nila para pagdatapos ng Ghost Month, sabay-sabay yung orders nila, di ba? Parang ganun. So, yun po yung mga ilang things. Dapat tuloy lang po. Huwag po kayo mawawalan ng loob pagka medyo nakikita niyo po bumababa yung sales. Huwag po kagad tayo mawalan ng loob. Okay? Kasi yun po yung medyo chances na humihina yung energy natin. Okay? And then, also, within the Ghost Month time, the number 8 star represent also mga productivity. So, kaya hindi po siya ganun kabad. Although, ang health, yun po yung mas more concern lang po natin. Because yung 8 kasi, sometimes nakakapag-cause kasi siya ng health problems, especially water problem. Per months, madalas water. So, more on mga like kidney, bladder, uric acid, yung mga ganun, okay, or hypertension. Yun po yung mga dapat nyo pong bantayan if ever. Okay? Now, para sa mga animal signs, pag titignan po natin, kung kayo po ay pinanganak ng Year of the Rat, okay, for this month, we can say po na this month po is more about networking, okay? Originally, pinost ko na rin po yung mga charms that you can use para for the month. I hope nakikita niyo po yun, no? Yung mga amulets. Kung meron kayo nun, baka some of them is yung mga lumang designs. Balay mo, meron kayo nun, pwede nyo po magamit if ever. Okay? Pero kung marami ng tarnish, syempre palitan nyo na. Mga ganun. Okay? So, the number 4 star can enhance more on for money luck, okay? And also for mga network and connections. Okay, kaya nga kumbaga ba, the number 4 also is an scholastic star siya na nakakatulong siya for good decisions and also para mas more lumapad po yung horizon natin, yung knowledge natin. Okay? Kaya yung ginamit ko dyan yung scholastic amulet para sa my Year of the Rat. Para lahat ng mga iniisip natin, magiging lalo pang swak. Okay? Good decision. Now, para naman sa Ox and Tiger, yung health kasi mas more concern natin for this month. Okay? Kaya dapat mas more mag-ingat tayo sa health, protect natin against sa mga like sickness, illness, yung mga ganun. Okay? Kasi nasa illness tayo, number 2. No? So, yun po yung dapat natin bantayan. Although, hindi naman siya super lakas talaga, pero yung nga lang po, especially for the Ox, no? Kasi si Ox, meron siya lonesome star this year. So, minsan pag bumagba yung emotions mo, tapos Ghost Month time pa, so medyo mabilis down yung energy. Okay? Kaya medyo be careful tayo. Kaya kung meron kayong Wulu, you can use your Wulu. Sa mga Tiger naman, you can also use the Green Tara para iwas accident, if ever. Okay? Para naman sa Year of the Rabbit, because Rabbit has the number 6 star. Sorry, nagko-compute ako. Wala yung chart ko rito. Yan. So, for the Rabbit naman, because this month is meron kayong HO2 combinations. So that means pag may mga transaction kayo or mga deals kayo na gusto nyo push, chances po pwede siya matuloy for this month. Okay? Yan po. Hindi po siya ganun kabad para sa atin. And also HO2 is also combine you from those mga rightful people, helpful people. Okay? Kaya yung ginamit natin yung HO2 amulet. Okay? And then para sa Dragon and Snake naman, because the number 7 star can cause
like yung mga scandal issue, conflict issue, or mga robbers or cheaters for the month of August. So we need to be more careful tayo na huwag tayo mabilis magtiwala agad. More on trust issue. Kaya si Dragon, gagamitin natin is the Rhino Elephant for protection. Habang si Snake naman po, we're gonna use the Guardian of the Tiger. Kasi para medyo ilayo niya tayo din sa mga negative na may balak sa atin. Okay? Para naman sa Year of the Horse, this waters, the star of the number 3, okay, on the horse. So, number 3 is more about quarrelsome or mabilis uminit yung ulo. Diba this month po, medyo may problema ng horse kasi meron din tayo yung number 7 star, prone to mga impulsive decisions, conflict, or scandal issues. So, we need to be very careful, okay? Kailangan medyo bantayan natin yung mga backfighters or traitors. Huwag lang din tayo mabilis pang tiwala. Kaya yung ginamit natin dyan yung pang 3 Divine Guardian to protect you against 3 killings. Okay? Then para sa ship naman po, and saka sa monkey, because the 5 yellow stars within you, need to be more careful more on sa health. Yan. Health, may mga past problem health tayo na pwedeng bumabalik, or past problems cases na pwedeng bumabalik siya. So, kaya medyo careful lang tayo, no? Ship and monkey need to be more also careful sa mga accidents. Mas lalo na sa panahon ng August. Okay? Then rooster naman po, for the month is we have the victory star or the water star, which is can enhance yung mga helpful people or mentors. Okay? So yun po yung mga pwede natin ma-attract para sa rooster. Kaya po yung ginamit natin doon yung elephant, maganda kasi siya for promotion, success in career, and also finding the right people. Okay? And then para sa dog and pig naman po, because you have the number 9 star for this month, okay? The 9 star is, alam na naman po, pumasok na po yung period 9. Okay, so mga hindi po may alam ng period 9, you can watch also the period 9 episode sa aking Coach Johnson Shua na video. Okay, pero sa mga may alam po ng period 9, it's more about like magnifying success. Mga ganun siya. It's also the new prosperity luck. The 9 is the new 8 in short. Yun po yung kasabihan namin pagdating po ng period 9. So, kaya yung ginamit natin sa dog, Wind Horse Amulet, because para kung ano man yung mga pinupush mo, magtuloy-tuloy na siya. Hindi siya nagkakaroon ng obstacles or hindrance. Habang sa Year of the Pig naman, because of the Windfall Luck is also very strong na number 9, kaya ginamit natin 9 Activator. Although Windfall Luck, we don't use it totally for gambling. Windfall Luck is more on like parang maraming blessing, unexpected blessing na pwede pumasok. Kaya congratulations for the Year of the Pig. Okay? So, yun yung mga sa mga animal sign para sa month of August. Kaya kung nakita niyo po sa aming post, okay, ewan ko, pwede ko pa babalik rin to. Yeah. Yan, okay. So, I hope may kita niyo lang po siya. You just go to Feng Shui Sunrise. Yan, ito po yun, no? Pinost ko na po yan. So, para at least makita niyo na po siya. Yung mga other mga items yun, you can double check lang po. Okay? Then, pwede naman po siyang i-order sa amin like sa Shopee or sa Facebook or sa Instagram. Shopee kasi lately parang medyo nahihirapan kami kasi minsan yung deliveries niya, minsan medyo mabagal. Kaya akala tuloy ng mga clients kami yung mabagal. Pero originally po, nakabanat yung diretso agad namin sa hub. Sila po yung medyo may kabagalan minsan or what, no? So, yun po minsan naging problem namin. Okay? Yun lang po, no? And then for the August, kung nakita nyo nga po sa picture, we use the green dragon. Yung green dragon is what we call the teen dragon or baby dragon. So, in short, ang tulong kasi nito, ginagabayan kanya on something new things that you have done, okay, for the month of August. Mas lalo na pag Ghost Month, diba, ayaw nga natin mga new things, pero kung meron man, si Green Dragon can help you on that. Mas lalo na nakasuot siya ng necklace ng Crystal Cure. Okay, yun po yung aking ginawa yung Green Dragon ko, meron siyang crystal activator. So that can enhance or help you para mas more matawid mo po yung mga malas or mga negativity or mga yung prone to happen. Siya po yung magpo-protect sa atin if ever. Okay? Yan. So this is the August. Yan. Para kung may questions din po kayo, you can post. Pero babalik na po tayo sa ating mga kwentuhan related to the Ghost Month. Kung may question man kayo. I think more on ang question nyo po kasi more on sa Ghost Month related. Okay? By the way, sa lahat po, medyo baka abang-abangan nyo po. Please, I'm inviting everyone, please like my page. Okay, purpose of like, syempre medyo pampadagdag din po ng pamboost lang po ng aking emotions. Thank you. Okay, pero also, the purpose is para every time pag meron akong bagong pinopost, na-notify po kayo. Okay? So, follow our page, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua
sa Facebook and also sa Instagram. Okay, Feng Shui Sunrise. You can follow that, no? Para at least, syempre kung kaya niyo po maglagay ng like at magsabi po ng konti para makatulong din po sa amin. Thank you po. Hindi po kasi ako techie eh. Urging maraming nga po nagsabi, mag-vlog ka na, magganito ka, magganyan ka. Sabi ko, ano sasabihin ko? Kasi for me, ayoko yung gagawa lang ako ng kwento para lang makabenta. No, I don't do that. I don't do that, no? As much as possible is, yan, ganito, mas willing ako magsalita na mahaba. Basta importante, nasasagot ko yung mga questions at na-explain ko ng maayos. Okay? Ganun po siya. Alright, so thank you Jane Santos. Thank you for buying the Ghostman set. Yan, no? Then Adel Reyes, Coach, okay lang po ba pumunta sa Lamay during Ghostman? Normally, ayaw natin, iniiwasan natin. Pero syempre, Adel Reyes, kapag someone, your close friends or maybe family na hindi mo maiwasan, yes, you just go. Oo, pwede naman. Pero choose a lucky date to go. Tapos, di ba meron tayong cleansing, when you buy the offering set, we have the cleansing powder, the ampaw, yun, dalhin nyo lang po, para paglabas nyo po nun, pagpag nyo po, tapos tapon nyo, okay? Yung cleansing powder po natin, hindi lang po siya para sa mga wake or hospital. Pag wala po kayong, like for me, nilagay ko lang siya sa pocket ko. Tapos after the ghost month, papagpag ko lang yan sa katawan ko, tsaka ko tatapon. Para at least matanggal lang whatever negative energy na kumakapit. Okay? May 3 po tayong free niyan sa ghost month offering. Pero some of you, I think, nag-order po ng mismong the pouch itself lang. Ay, yung cleansing powder lang po. Pwede po yun. Pwede naman po kayo magpadagdag po. Tsaka whole year round yan, hindi lang po for the ghost month. Okay? So, yun po, no? Ano po mga bawal gawin sa Ghost Month? Yun po, may marami na po ako nakwento kanina. Although, pwede nyo po siyang tignan po dun sa ating page. Meron po akong pinost dun. Yan. Like this, no? Yan. When you go to my page, at yan. Okay? May kita nyo yan. Lahat ng do's and don'ts. Yan. Within the Ghost Month time. Yan. Pag yung powder lang itself, nasa 80 pesos siya. Pero I think sa Shopee is 100 kasi mas malakas mag-less si Shopee. Yan, no? So you can order it sa Shopee, pero you can also order it sa amin sa Facebook. If ever, 80 pesos lang po siya. Like that. Okay? So dito po sa mga don'ts yan, no? Avoid staying late at night. So hanggat maaari, ayaw natin. Pero sabi nga, iba, paano kung night shift ako? No? So sana mag-travel ka with the pack. Okay? Kung marami kayo, mas better. Kasi pag mas marami kayo, nagiging yang yung energy nyo. Pag mag-isa ka lang, wala ka namang kausap, diba? Magiging yin ka kasi diba, wala kang kinakausap, negative mode ka, parang ganun siya. So yun po yung minsan, kaya nga ayaw natin masyado nagpapagabi sa labas. Unless kung marami kayo, that's okay. Swimming, yun po, sinasabi nga natin, iwasan lang po yung swimming na sa gabi, if ever. Avoid picking things, yan. Basta huwag kayo, basta pulot lang ng pulot kahit saan. Masana pag panahon ng ghost month. Kasi meron tayong kasabihan na mamaya, in-offer pala ng ibang tao yung for them. Tapos ikaw naman, pinick up mo, di magagalit yung mga spirits sa'yo. Okay? Yan. Avoid talking bad or making jokes or being disrespectful to the spirits. Please, pag hindi po kayo naniniwala, hindi nyo po kailangan sirain yung paniniwala ng iba. Okay? Maybe not the Feng Shui practice or Chinese tradition practice or culture is for everyone to use. Pero not everyone is into this practice. So, hindi niyo po kailangan manira ng iba. Okay? Kung hindi po sila, so, yung sayo lang. For them. Okay? Yan. Avoid loud parties or making unnecessary noise. So, iniwasan lang po natin gumagawa ng mga loud parties or noise kasi nasasagabal po sila. Too much of noise po, it becomes yang to them. So, in short, para mo silang dinadrive away na umalis sila. Kaya minsan nagagalit sila pag gano'n. Pero may sabi nga nila sa mga occasions like ito, no, meron ako nakasulat dito, like yung mga business, mga wedding, engagement, okay, bawal daw gawin sa itong ghost month. Bawal siya kasi because of something new. Siyempre, emotions siya, hindi rin masyadong stable, pwede sila maka-penetrate on that. Pangalawa, because syempre kapag ghost month kayo kinakasal, kung meron mga negative spirits, baka may maroon sila mga curse na gawin. Ang curse kasi, sometimes mga unexpected problems. Ganun siya. No? Kaya iniiwasan natin. Although we're not saying naman na lahat minamalas, pero yung nga lang po, paano kung meron? Diba? So, mas maganda lang iwasan na lang if ever. Okay? Avoid any unnecessary operation or surgery. Kung necessity po yan, please pumunta na kayo sa doktor.
Huwag niyo pong isipin na sinabihan kasi ako bawal daw mag-surgery pag ghost month. Paano kung ina-heart attack na or may brain problem na? Paano kung kailangan na kagad? No choice ka. Okay? Magdagdagan mo na ng protection, dagdagan mo yung dasal, pero no choice ka. You can still do it. Kaya nga, unnecessary operation or surgery. Unnecessary. Ibig sabihin, kaya pang mag-antay. Like yung kanina po, may kausap akong client, may plano siya magpabunot ng ngipin. Okay? Pero yung bunot naman, hindi naman siya masakit in a way na parang inisip lang niya kailangan niya tanggalin. So sabi ko, kung kaya pa naman mag-wait after ghost month, antay mo na lang. Kasi pag panahon ng ghost month time, yung healing energy natin medyo weak. Okay? Kung baga ba dati pag natamaan ka, like for me, nung sugatan ako, ghost month time eh. Okay? Normally akin, ang sugat ko mabilis nagkaklat. Dapat mga around mga hapon lang, okay na ako. Okay? This time, tumagal siya 2 days. Tumagal ng 2 days. Or pang 3 na next bukas. Pang 3 na bukas. And still, may konting pain pa rin siya. Ganun. Pero kung tutusin, dapat 1 day lang. Tapos na yun. Diba? So, iniwasan natin. Okay? Business opening, yan. We don't want to do it. Pero kung talagang kailangan, then choose a lucky date and put some protection. Huwag niyo pong kalimutan yung protection. It's not about like selling new things, guys. No. It's more about thinking lang na kung kakayanin mo naman lahat ayusin, 'di ba? Kung kaya mo lahat ng preventing, do it. No need the charms. Pero the problem is, kung hindi mo kaya, sometimes the charms can help you on that part. Okay? Kung baga parang sa tao lang. Kung may diabetic ka, hindi mo naman talaga kailangan kumain ng gamot eh. 'Di ba? Kung kaya mo kontrolin agad yung lifestyle mo, magbalik ka agad ng cardio, bawasan mo yung pagkain mo, 'di ba? Diet talaga, strict diet ka, and also may strict physical exercise. Matatanggal mo yung sugar mo eh, 'di ba? Yung mga ganoon eh. Mako-control mo siya in short. Pero ang problema, paano kung talagang hindi mo kayang kontrolin kasi busy person ka or what? Hindi ka kumain ka ng gamot. Yun ang lucky charm. So, feng shui and feng shui charms are two different things. Okay? Tandaan niyo po yan, ha? So, feng shui is more on the theory. Principles, okay? And then, habang the charms naman is to cure things. Ganun siya. Di ba? Para sa atin, ganun din naman. Ayaw rin naman ng mga doktor maging medicine dependent tayo. Di ba? Eh, kung kaya natin baguhin yung lifestyle natin, why not? Pero yun ang problema nga lang, ang hirap kasing baguhin ang lifestyle. Tama? Avoid signing contract or starting new job. Same with the business opening, no? Avoid also mga major construction or renovation because maraming pokpok can cause also disturbance to them. Okay? Avoid emotional instability. Ito talaga must to. Bawal talaga. Okay? Kasi pag nag-low yung energy mo, mabilis ka na lang ma-penetrate. Okay? Avoid risky sports, syempre kasi very prone to accidents. Avoid quarrel and fights kasi baka may mga masabi kang curses na mamaya sila magpatupad. Avoid travels, especially late at night because too much of travels sometimes can cause also accidents. Kaya nga most important thing is always stay aware and alert and maintain a positive mindset. Yan po yung lagi natin tinuturo. Maintain your DHV. Define your higher value by thinking positive, feel positive, and also to act positively. How to act positive? Share some good things, okay? Ayusin mo yung intentions mo. Yun, that's it. Okay? Nako, medyo pahaba na po ng pahaba yung ating time. Try pa po natin magsagot ng mga ilan po at baka we need to end it na po, no? Sorry for that. Okay? Yung mga questions po na medyo same lang po kaso bagong pasok kayo, try to watch the video again na lang po, no? Mga nasagot na po natin iba. Coach, lagyan ng kortina ang pinto na CR karapat ng kama. Yes, Joanna Felipe, pwede po yun pero dapat paglagay po kayo ng cure. Kailangan nyo po ng Gulu cure, tsaka crystal cure. Salamat at nalinawan naman ako sa mga payo nyo, Coach. From Carmelita Peralta, thank you. At sa dami pa napapanood sa FB tungkol sa Ghost Man, pero sa inyo po ako nag-aabang. Thank you for that. Okay, thank you. Yan, no? Originally, kung narinig yan po yung sa batang, di po talaga may iwasan. Lalabas at lalabas yan sa reels natin or sa YouTube natin. Pero hindi ko naman sinasabi huwag niyong paniwalaan. Try to listen, then tingnan niyo po practical ba yung sinasabi niya or not. Pag hindi po, then no need to follow. Tandaan niyo po, hindi po tayo dogmatic. Okay? Hindi po natin fina-follow lahat. Ganun. Kahit nga ako, pasaway nga ako. Hindi naman lahat ng sinabi ng master ko, susundin ko. Bakit? Kasi mga iba, hindi naman applicable. Diba? Parang sa corporate lang yan, para ka lang tatrabaho.
Di ba minsan yung mga bosses na parang kukontrol yung micromanage nila, pero hindi nila yung mga international especially, hindi naman nila naintindihan kung paano mag-isip ang Asian. Di ba? So, kailangan magiging conducive para for everyone. Okay? Coach, may nabili po ako na money catcher bracelet sa inyo. Need po bang palitan? The Piyaw bracelet po or money catcher bracelet is a lifetime bracelet. We don't need to change it every year. Yung nababago po is the power bracelet kasi binabase natin yun sa forecast mo. Yun po siya. Yun lang po yung difference. Okay? Coach, curtain ng CR pinto kasi nakatapat sa kama. Okay lang po. Yung kano, yun po yung sinabi natin, but put for some protection. Okay? Ayan po. Hello Coach, good evening po. Schedule ng blood chem sa expand po. Yeah, mas better po yung mga pagpapacheck up po after ghost month pa lang. Kung kaya naman mag-wait. Okay? Parang ako, meron dapat ako schedule ngayon for a liver doctor. Tapos sasamahan ko rin yung mother-in-law ko. Pero sabi ko ghost month hindi na, after na lang. Kasi baka hindi natin magustuhan din yung results. Rowena, bawal po bang bumili ng feng shui charms or crystal pag ghost month? No, pwede po kayong bumili. Bakit? Cures and charms, wala po silang pinipiling season. Di ba pag panahon nga ng ghost month, mas kailangan mo nga eh. So, yes, pwede ka bumili. That's your protection. Okay? Ano pa ba? Sorry, ano lang ako. Sandali. Water break lang. Very quick. Good evening po, sir. Okay lang po ba hindi mag-offer ng food? O is Jean Santos, originally, sabi nga natin the purpose of the offering is a form of a charitable act. Okay? So, it is not a requirement or kailangan na gawin. It is like a parang bukal dapat sa puso mo na pag gagawin mo siya. Kasi pag gagawin mo siya, may karma ka eh. Ang karma nun is pwede bumalik sa'yo whatever that you have provided. Yun po yung karma. Kaya hindi po natin kailangan sobrang katakutan ng karma. Ang karma po nagbibigay ng luck sa atin, hindi po siya nagbibigay ng malas sa atin. Yung mga malas po natin is kagagawan po natin yun. Kaya nga karma, kinakarma tayo sa mga kagagawan natin. Okay? Nasira pong office chair. We need to buy one. Tapos, surplus lang ako bumibili, second hand. MJ Santiago, if ever, kung kaya pang i-wait, wait ka muna. Mag-temporary chair ka muna. Kasi, number one, we don't want the furniture, new furniture. Pangalawa, bibili ka pa sa surplus. Eh, di ba, hindi natin alam kung sino yung dating owner. Di ba, mahirap na mamaya may spirit within. Okay? Baka may makialam pa. Huwag na lang. Wait muna lang after Ghost Month. Okay? Pwede bang bumili ng mga collectibles during Ghost Month? Why not? Palagi ka sa parang Jason. Yes. Original. Jason De Castro is one of my GYF family member also. Yan. And also, is one of the very, masunurin no, sa pagpapractice din ng Feng Shui. He also apply not only the flying stars but also some of the mga napapanood pa niya at naaral niya. Bilib ako dyan kay parang Jason. And katropa ko rin in terms of like collecting mga Transformer special. So, syempre, pag may dumating, that's okay lang po. Hindi naman po binabahay ng mga laruan. Don't worry. Okay? Yan. Kakakuha ko nga lang Storm Collectible na Rugal. Yeah, thank you for, yun, kay pangalan nun? Rurot chatbot. I think pinost ko naman nagbigay ako thank you kasi ang bilis siyang kausap. Okay? Pwede po bang noodles i-offer? Yes, pwede po. Doon sa set natin, food set natin, meron tayong kasamang pansit doon. Yeah, good din po. Ask ko lang po kung ano pong pwedeng gawin pag nakabili na po ng washing machine ng August 5. No, that's okay na po. Originally, what have done is done. Don't put some negative thinking about it. Okay? What have done is done. Okay? Kung gusto nyo lang po, pwede kayo gumawa ng offering or maglagay ng mga feng shui protections like the Chongqui, mga ganon. That's only to enhance more protection. Pero that doesn't mean na kailangan mo alisin ulit yung washing machine mo. Okay? No need. What have done is done. Because you don't know, wala kang punishment that. Coach, need po bang isabit yung charm na nabili namin sa inyo sa car dahil sa release ng car namin yung Ghost Month? Yes, apo. Kasi no choice ka, no? Kung i-release mo talaga yung kotse within Ghost Month time, so isabit mo lang yung protection. Yes. Coach, okay lang po bang nagpagamit ko yung credit card ko this Ghost Month? Wala naman pong problem. Yes, pwede naman po. Kasi
Credit card is not a bad luck, ha? Credit card is also a form of cash. Pera mo pa rin yan. Kaya, may iba sasabihin nila, no, credit card is utang. Kaya malas yan. If your intention is not to pay your credit card, yes, malas yun. Pero kung hindi mo naman intention yun, you're using your credit card para for conveniency, di ba? Then you're wise. Di ba? So, mali po yung mga sinasabi ng iba na huwag ka maglalagay ng credit card sa wallet mo kasi yung mga puro utang magiging malas daw. Hindi po. Ako never ko tinanggal yung mga credit card ko. Even mga resibo nga, may mga iba ako resibo na sa loob din ng wallet ko. Di ba? Josephine Lures, hello po. Thank you. Coach, ayan, ito mga animal say, nabanggit ko naman, so don't worry. Sorry, wala po ako Lazada account. Shopee lang po. Yeah, ayoko na kasi mag-focus on too much sa mga Shopee and Lazada kasi hindi ko nga sila na-monitor maayos. So, normally pag dun sa mga Shopee and Lazada, kung ano lang yung item namin, yun ang po ipupush namin dun. Pero kung ano po yung mga customization, mga ganun po, may mga consultation, go back to the Facebook. Mas more, kami sa Facebook and Instagram. Okay? Yung Feng Shui Sunrise. Alright, okay. Josie Salvador, hello po viewer from China. Yan, susunugin po ba lahat ng papel ng offering set? Yes, Jessica, yes. How much po yung cleansing pagoda, powder? No, yun po yung mga nasa around 80 pesos to 100 pesos. Okay? Yan, nakakatulong po talaga yung power bracelet from Michael Murillo. Thank you po. Yan. Coach, sa August 18, anong oras po pwede mag-offering? Normally po 12 onwards. 12 onwards pwede na. Or 1 onwards, no? Basta hapon, gabi, pwede na po tayo mag-alay. If ever. Rosemary Gales, hello po, kumusta po? One of my GYI family. Yan. Ako, long time na tayo walang get together. Coach, pwede po ba maglinis during Ghost Month? Okay lang naman, pero yung mga major movement ng mga furnitures or things, yan muna siguro iwasan mo. Pero yung mga walis-walis lang, punas, that's okay. Yan. Om Tarito Soha, pwede pa rin po bang patugtugin? Yes. Kay Green Tara po yan. Not for the purpose of Ghost Month, but for the purpose of everyone. Okay, for cleansing. That's okay lang. Pwede yung patugtog yan, pero hindi po siya for the Ghost Month. Normally kasi pag for the Ghost Month, dapat yung kanta ni Dizang Pusa tsaka or ni Amitabha. It's more about kasi to help the spirits, to appease the spirits. Ganun po. Ang Om Tarito kasi more on personal yan, sa mga wishes and also protection against sa mga accidents if ever. Okay? Thank you sa mga may power bracelet. Thank you. Alright, nako. At kinapos na po tayo sa time. So, I think I need to close na. At ano po, no? Pwede ba mag-sign ng contract sa mga supplier? Getting married na for next year. That's okay lang naman po. Kung nakausap nyo naman po na talaga na maayos. Pero yung nga lang, dapat is medyo double checking nyo. Para to be sure na ano. Kasi mga iba po pinagbabawal yan. Ako kasi medyo maluwag ako sa ganyan. Pag hindi naman kasi major kakain ng emotions. Okay? Yeah, mga bagong Funko Pop. So baka may gusto. Chuka lang. Yan po yung pinost ko eh. Yung pinaka-idol ko yung Feng Shui Master na strategy. Ano pa? Magaling sa strategy. Okay, mag-singing ba ng Ghost Month? Okay lang naman, depende sa intention mo, Donna. Dory, yan. Kasi kumbaga ba, ang singing bowl is more for cleansing, pero if you use it for energize, not for cleansing, then yes, pwede po siya. Yan. Michael Murillo, yan, thank you, and bibisita na po kami sa shop. Thank you also. Yan. I think almost nasagutan ko lang po yata lahat. Yeah, I think nasagutan ko na po yata lahat, no? Alright, okay, so thank you guys, thank you again and again. Thank you sa walang sawa pag-suporta po sa akin dito po sa amin, sa page po namin, sa shop din po namin, sa pagmamahal niyo po dito sa amin sa Feng Shui Sunrise, sa mga staff ko, and also sa amin, no? As Coach Johnson Chua. Thank you po, no, sa pag-support niyo po. Yan, I hope at magkita-kita po tayo kung kayo po napapunta sa shop or sana makasama rin po kayo sa paggawa po namin ng dice game if ever. So, announcement again, ipopost po namin yung chances po mga September 20 plus for those of you who are interested to join yung ating Mooncake Dice Game. So, abangan niyo po, pag pinost po namin yun, that's the time na magsasell na rin po kami ng ticket
tapos magka-cut off po kami kasi baka hindi po kayanin nung kung sakali po sobrang dami po yung magbubook po nung para sa September. Okay? And then again, also thank you sa pag-follow niyo po sa amin not only here sa Facebook but also Instagram, Feng Shui Sunrise. Kung kayo po may extra time, please like nyo lang po, i-follow nyo lang po. And also, if kung kaya nyo po maglagay ng konting description about how our page, our practice, and our service have helped you. And also, sa mga gusto po po mag-share ng kanyang mga testimonies, please, sana mapadala nyo na po siya. Okay, kasi ito pong book, tinatapos ko na po siya. Baka around mga September kasi kailangan mapapublish na po namin siya para lumabas na po siya ng mga November or December. Okay? Yan. So, thank you po. Yan. And then, another thing po, ano pa ba yung sabihin ko? Yan. No? So, kung kayo po yung mga questions or may mga ano pa po, yes, feel free po na medyo ipunin niyo po yun or message po sa amin. Maybe around sa mga pag nag-live po ako, maybe next week. Yan. Pwede pa po ako sumagot ng other questions niyo pa po. Alright? Okay. So, thank you guys. Again, this is Coach Johnson Chua saying goodbye. God bless everyone. Okay, and have a good night. Have a good weekend. Okay? If you have any other questions, ito pong video, nakapost po ito sa Facebook and chances, ipopost ko rin po siya sa ating YouTube channel. Alright? So, thank you guys. Bye!